Ano na tayo napunta doon sa kwentong yon? Nais kong pakita sa inyo ang essence ng true grace. Sino ang may true grace? Sino talaga? Eh di yung may awareness. Diba? Maliwanag sa kanila, nakulang pa rin sila sa kaalaman, kaya wala silang may pagmamayabang. Yan ang ugaling langit. Nakaakit-akit. Amen? Amen. Parang tumahimik na bigla ako. Tapos na ang introduction. Alright, so let's move on. Bago tayo mag-move on, nais ko lamang po, tingin muna kayo sa akin, nais ko lamang po tanong sa inyo kung okay po ba sa inyo ang inyong mga narinig. Ready po ba kayong i-relinquish ang inyong desire na maging tama palagi? Bukas na po ba ang inyong mga puso at isipan? Bukas na? Ready na? Okay. So, pakiusap ko lamang po na habang inilalatag itong pangatlong bahagi ng aking introduction, ay namnamin niyo po ng husto sapagkat ito ay precious moment para sa bawat isa sa atin. Consider this some kind of a retreat. Diba? Kasi alam ko marami sa inyo, asa na yung material? Kailangan ko yan, diba? Anong kaibahan ng ilog sa balon? Yung balon. Hindi alam to ng mga young people dito. Yung balon. Pagkaroon naman ng tubig, hintay mo munang umangat uli yung tubig bago ka sumalok ulit. Yung kanal. Alam niyo yung kanal? Kahit saan po, kakita ka na. Yung kanal, dumadaan lang doon yung tubig na mabilis. Di ba? Hindi mo na meditate kung ano na doon. Sinasalok mo lang, ginagamit ng pandilig o tinataboy mo yung mga basura sa kanal. Dapat para tayong ilog, para tayong balon, di ba? Balon. Na absorb muna tayo bago natin ito i-share sa iba. So, hayaan niyo po munang mangusap si Lord sa inyo. Let the Holy Spirit of God speak to you and then through you. At maya-maya po ng konti, magkakaroon tayo ng another session ng pag-uusap-usap pagkatapos ito. Pwede na po ba ang mga tissue paper sa inyo, mga lamesa? Alright. Let's talk about brokenness. Ano nangyari dyan? Para nagalaw yung phone. Na-broke yung phone. Kasunod po nito ay isang mahabang talakayan. Let's begin with the verse. Psalm number 51, verse 17. The sacrifices of God are a broken spirit. A broken and contrite heart, O God, you will not despise. Ang tanging tinatanggap na alay ng Diyos ay isang pusong basag na umaasa sa Kanya palagi. Let me define that. Ano ba ibig sabihin ng brokenness? Well, brokenness is simply, in a general sense, a state of being crushed and stripped of self-sufficiency. And this should lead to humility, contrition over sin, and a profound reliance on God alone, allowing His strength and glory to shine through our lives. So ang taong broken, ako'y walang kaya, lahat ito'y tungkol kay Lord. At hindi ko pinagbubunyi ang aking galing, ito'y sapagkat sumuko lang ako kay Lord. Amen? Yan ang essence ng brokenness. Damdamin natin. Para madali natin maintindihan ang mensahe ito, maglagay tayo ng 4 na keywords. Keyword number 1, master. Keyword number 2, maturity. Keyword number 3, ministry. Keyword number 4, mission. Alright, titingnan ko kung pwede kong pabilisin ito dahil mahalagang mag-usap-usap kayo kasama ang mga guest speaker. Una, point number 1, brokenness identifies us with the Master. Secondly, brokenness produces Christ-like maturity. Thirdly, brokenness results in effective ministry. And number 4, brokenness prepares us for the mission. Basahin natin, sabay-sabay, from the top, ready, go. Brokenness identifies us with the Master. Brokenness produces Christ-like maturity. Brokenness results in effective ministry. Brokenness prepares us for the mission. Very good. Punta muna tayo doon. Babalikan po natin ang mga talata mula sa Aklat ng Roma, ika-6 na kabanata. Dahil maraming mga tao, binasa nyo na ito ng paulit-ulit, pero hindi pa natin masyadong mag-gets kung anong ibig sabihin ni Apostle Pablo dito. As we open this verse, I'd like you to observe Romans chapter 6,
how many times the word death appears? Romans 6. Well then, should we keep on sinning so that God can show us more and more of His wonderful grace? Of course not. Since we have died, first mentioned, to sin, how can we continue to live in it? Or have you forgotten that when we were joined with Christ Jesus in baptism, we joined Him in His death? For we died, and we were buried with Christ by baptism, just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, now we may also live new lives. Since we have been united with Him in His death, we will also be raised to life as He was. We know that our old sinful selves were crucified with Christ so that sin might lose its power in our lives. We are no longer slaves to sin. For when we died with Christ, we were set free from the power of sin. And since we died with Christ, we know we will also live with Him. We are sure of this because Christ was raised from the dead and He will never die again. Death no longer has any power over sin. Verse 10, when He died once to break the power of sin. But now that He lives for the glory of God. Ito ang pinakamahalagang talata sa this presentation ito. So, you also should consider yourself to be dead to the power of sin and alive through Jesus Christ. Dito tayo nakakapag-produce ng mga hilaw na Kristiyano o hindi Kristiyano, akala nila Kristiyano sila eh. Coming to Christ means having or accepting a death sentence. Sige, pag-isipan niyo muna yan. Next page, Malin. Identifying with the Master means a death sentence. Lalim yan, di ba? Present your body as a living sacrifice. Ano sabihin natin? Lord, inaalay ko po ang sarili ko. Gamitin niyo po ang aking mga talents. Kung sabihin ng Lord, hindi naman yun ang gusto ko eh. Ang gusto ko ikaw. Pero Lord, may talents ako. Kailangan ko humawak ng mic. At mag-perform sa stage kasama nyo. Kaya yung mga pinahawak nyo ng mic, pinahamak nyo na. Kapapasok pa lang sa church, pinahawak mo ng mic, nagkakanta na doon. Akala nila, karaoke yung church. Because what God requires is a death sentence. Can you remember this phrase, please? Alignment before assignment. Sabay-sabay. Hindi ka pa nga align eh. Gusto mo na magtrabaho. Malain ka muna. Amen? Before you take on any ministry, ensure that your heart is aligned with our Lord Jesus Christ. So yun ang una. Maiksi lang ito. Una, I need to identify myself with the Master. And that means I must be willing to die to myself. My desires are all now gone. Those things that were gained to me, I count them but loss. Payag kayo? Hindi ako payag nung araw. Dahil bago ko pumunta sa Australia, sikat daw ako. The most sought-after guest speaker, conference speaker, Reverend Dr. Ray Clemente. Hindi kilabutan ako pag narinig ko yun ngayon. Dahil I'm so unworthy to do that. Pagdating ko sa Australia, when we were sponsored by a church to become religious workers, ang unang naging trabaho ko ay mag-serve sa charity. So mga Miyerkules ng gabi kami na misis ko ni Tita Kay, nagugas na kami ng malaking mga dishes. Little did I know that Jesus was leading me to the ultimate death of Ray Clemente. So upo ako sa isang bangketa, inisip ko, grabe, namimiss ko yung mga Amerikano ko, tsaka yung mga husikong barong At saka yung limelight, yung pagbaba mo ng kotse, may pumapayong. Yan. Dito kayo. Paano namimiss ko yun? Na-realize ko na addict ako sa limelight.
Kasi ang laki ng love keep sa guest speaking, tsaka sa mga seminar ko. Isang araw po ako doon sa isang bangketa, inisip ko, Lord, parang gusto ko yun eh. And then, you heard me tell this story, but I'm going to repeat this story for the sake of those who have never heard it. I almost heard an audible voice of God inside me that says, Anak, okay lang ba anak lang kita? Tatay mo ko. Walang limelight. Mahirap yun. Ang sagot ko, no. Immediately, no. Bakit? Ang tagal kong pinaghirapang umakyat dito sa tugatog ng tagumpay ng ministry na ako na ngayon. See? Yet I realized, adik nga ako sa palakpak ng tao. Now, open pa rin ako pag hindi ako nire-recognize eh. Pag pupunta ako sa mga speaking engagement, kahaba ng mga binabasa ng mga kaibigan kong pastor, 3 pages na, hindi pa matapos si Pastor Noel, si Bishop Noel. Para matapos yung, ating tapagsalita si... sorry kapatid, hindi ko na sinasadya yun. Hindi naman ako nagpadala sa iyo ng mahabang... And then I started to live in a way na, okay Lord, kung itong gusto mo, I'm all for it. So progressively, napunta ako doon sa realization na hindi mo kailangan yan. Ang kailangan mo siya. Bitawan mo yan. Let go of the rope. At nung binatawan ko, doon ang paganda. Yung aking buhay. Gumaan yung aking kalooban. Na-realize ko na, ang pagpapakain sa mga nangangailangan ay top priority ministry na. So tuloy ko rin aking personal na pag-aaral, and then the Lord has progressively led us to what we have now here. Wala po ako maipagmamalaki, wala ako ipagmamayabang. Ako si Kuya Ray lang, inyo pong ordinaryong kaibigan. Number 2, brokenness produces Christ-like maturity. Palalim ito ng palalim. Let's move on. Ang ultimate goal ng disciple making ay hindi magpasa ng materials, kundi gawin natin, tulungan natin ang ating sarili at ang ating mga dinidisciple na maging kamukha ni Jesus. Amen. Ephesians 4:13, di ba? Ephesians 4:11, 12, 13. Memorize na marami. Sa huli lang tayo. This will continue until we all come to such unity in our faith and knowledge of the Son of God, so that we will be mature in the Lord, measuring up to the full and complete standard of Christ. So ang goal, spiritual maturity. Hindi mag-graduate ng discipleship course at makakuha ng diploma o certificate. Sabi ni Jesus Christ sa Matthew 16:24, whoever wants to be my disciple must deny themselves, take up his cross, and follow me. Mahirap yun, di ba? So marami sa atin, hindi talaga natin naunawaan yan kasi ang gusto nating sundan, si Reverend na nakatayo sa likod ng pulpito tuwing linggo, humahanga tayo sa kanya. Kala natin yun ang standard. Doon ako namali. Ang standard ay yung mga naglilingkod na hindi kailangan ng credential at credits. Basta lang naglilingkod, masaya na siya. So I would say that the road to maturity or the way of brokenness is the only path to Christ-like maturity. Ang landasin ng buhay Kristiyano ay isang mahabang landasin ng paglalakbay patungo sa maturity, pero punong-puno ito ng mga encounters. And I'd like to introduce to you a concept. It's called cultivating an intuition for the cross. Ano ba intuition? Intuition. Parang, alam mo na yung mangyari. Parang gano'n, intuition. Yung feel ko may mangyari. Alam mo, may taong laging nangungutang sa'yo. Dumating nga, alam ko na. Mangungutang na naman ito. Intuition, di ba? Yung medyo tansyado mo na may mangyayari. So, intuition is the ability to understand something instinctively without the need for conscious reasoning. Alam mo lang, consciousness. Intuition ang tawag niyan. So, I'd say, ito ang kulang sa akin nung araw. Wala akong intuition for the cross. Kaya nung binabanatan ako ng mga elders ng church, nung binabanatan siya ng elders ng church niya,
Ang reaction ko, maglaban. Ipaglalaban ko yung sarili ko. Dinidepensahan ko yung sarili ko. Kasi binabanatan ako eh. Not realizing na yun ay cross encounter. So let me suggest, bagong word ito sa inyo, let me suggest that you be ready for cross encounters. Dahil ang buhay Kristiyano ay isang mahabang journey, hindi para magkaroon ng maraming kaalaman sa utak, dahil sabi ni Apostol Pablo, knowledge makes one arrogant, kundi ihanda mo ang sarili mo sa mga encounters kung saan ka pararanasin ni Jesus Christ ng cross. You are about to touch the cross. It's an encounter. Nagalit ang misis mo? Sinabing, ang tamad-tamad mo talaga. Anong ginagawa mo dyan? Aral ka ng aral ng mga sermon? Gusto mo mag-respond, di ba? Gusto mo bumanat, di ba? Cross encounter yon. Ting! Gusto mo ng kape? Ayan ang reaction dyan. Amen? Ano ka? Puro ko speaking engagement lang. Alis ka ng alis dito. Saan mo gusto mag-date? Cross encounter. Nire-ready mo yung sarili mo by anticipating something that will happen. Pero i-ready mo lang, hindi mo lang i-ready ang sarili mo sa mga magaganda, kundi sa mga masasakit din. Di ba? Babanata ka sa Facebook. Facebook ka ng Facebook. Kasi may babanat sa'yo, di ba? Ayaw mo nang may bumanat sa'yo, di ba ka mag-Facebook? Yun na lang, kasimple na yan, di ba? Cross encounter. Sa mga panahong tayo'y nahahamon sa ating paniniwala, pananaw, paninindigan, cross encounter yan. At hindi mo kailangan harapin yan sa pamamagitan ng pagpapatunay na mas tama ka. Amen? Kundi, pakita mo kung paano si Jesus kapag ginaganyan. Na-observe natin to. Hindi eh. Sobrang ginagawa na sa akin eh. Sobra na eh. Cross encounter nga yan eh. Ano pa ang ginagawa nito sa'yo? Dapat tinatanong mo sarili mo, Lord, ano ba yung tinuturo mo sa akin sa pagkakataon ito? So, kung react ka lang ng react, hindi ka mauusad. Di ba? Amen?